Halaka mga kababayan, rekto, posibleng kasuhan ng plunder at malversation. Ayon ito kay dating Chief Justice na si Carpio, mga kababayan. Ayan, ito yung kanyang pahayag. Sabi niya dito, posibleng maharap sa plunder at technical malversation, CES Ralph Recto kung magpasya ang Korte Suprema na illegal ang paggamit ng Bureau of the Treasury ng 167 bilyong trust funds para punduhan ang mga flood control projects. Sabi pa dito, ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion mula sa PDIC. So yan, basahin natin yung buong ulat. Dito po yan sa ang balita ngayon. Sabi dito, Recto, posibleng kasuhan ng plunder at malversation. Sabi ni Carpio, posibleng maharap sa plunder at technical malversation executive. Si Executive Secretary Ralph Recto kung magpasya ang Korte Suprema na illegal ang paggamit ng Bureau of the Treasury ng 167 bilyong trust funds para punduhan ang mga flood control projects. Halaka mga kababayan, mukhang delikado si Ralph Recto mga kababayan na. Sabi pa dito, ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion mula sa PDIC. Dahil sa mga pundong ito, naituloy umano ang mga proyektong flood control kahit na may malinaw na legal restriction ang paggamit ng naturang pondo. Ipinaliwanag ni Carpio na dalawang probisyon ng konstitusyon ang posibleng nilabag. Number 1, hindi maaaring ilipat ang appropriation maliban kung ito ay mula sa savings at sa ilalim lamang ng kapangyarihan ng Pangulo. Number 2, ang mga special funds mula sa buwis gaya ng sin tax revenues ng PhilHealth ay maaari lamang gamitin para sa itinakdang layunin nito. Dagdag pa ni Carpio, even the President cannot transfer the appropriation itself. He can transfer only savings. But these are not savings because these are trust funds. Kung tuluyang ideklara ng Korte Suprema na illegal ang fund transfer, posible umanong pasok sa kasong plunder dahil sa serye ng paglipat ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC. Nako, delikado si Ralph Recto dito mga kababayan. At mismong si dating Associate Justice Antonio Carpio ang kumakalaban na sa kanya. Hindi lang ang taong bayan mga kababayan na galit, pati itong si Justice Antonio Carpio ay pumalag na din dito kay Ralph Recto. Daming galit dito kay Ralph Recto mga kababayan dahil nga sa nangyayari ngayong tapos tinataasan pa yung tax mga kababayan ng ating mga kababayan. Talagang sobra-sobra. Wala na nga tayong makitang maayos na proyekto tapos ganito pa yung ginagawa. Yung pondo ng PhilHealth tsaka ng PDIC. Delikado. At ito na nga, unti-unti na nagsasalita yung mga kalaban, yung dating kakampi nito ni PBBM ay unti-unti nang mukhang pumapalag na at nagsasalita na mga kababayan dahil nga hindi na nila maatim yung nangyayaring corruption na nangyayari dito sa Pilipinas. Talagang matindi ito mga kababayan. So pakinggan natin yung buong pahayag dito sa Bilyonaryo News. Sabi dito, Carpio, ibinunyag ang umano'y illegal na paglilipat ni Recto ng 167 billion. Ayan na, ito na.
Ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Sabi pa naman ni Recto kay Senator Bongo, wag mo kaming utusan. So ayan na mga kababayan, no? Pati si Carpio pumalag na sa kanya at talagang umalma na mga kababayan. Matindi itong itong banata nilang dalawa. So sabi hindi daw siya mga kababayan yung may yung may pakana nitong nangyayaring pag-transfer ng pera ng PhilHealth tsaka ng PDIC mga kababayan. Umaano na ngayon, umaalma na rin si Recto mga kababayan. Panoorin natin ito, yung buong pahayag sa Billionaire News kung paano sila magsagutan ni Carpio at itong si Recto. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Ayan. Technical malversation is a situation where the law, there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's a law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Hit din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth has not paid them. Pero ayon sa dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary, walang kinalaman. Sagot niya, sabi niya, the DOF has nothing to do with flood control projects. The accountability for flood control projects rests with DPWH, the implementing agency. Tama ng DOF sa flood control projects. DPWH daw ang may accountability sa mga proyekto. Ang papel niya ng DOF ay pataasin ang national revenue at bantayan ang mga utang. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Ralph Recto mga kababayan? Di kung hindi na-aprobahan yan mga kababayan, hindi sana yan mapupunta sa sa DPWH, di ba? Ano din kayo diyan? Isa rin kayo diyan sa sa sangkot sa nangyayaring corruption dito sa flood control anomaly na paglipat nga ng budget, no? Mula sa PhilHealth transfer daw ata dito sa DPWH para sa proyekto ng flood control projects. Kaso nagkaroon nga ng anomalya mga kabayan at nagkaletse-letse at dumaan ang maraming bagyo dito sa Pilipinas, kaya nabisto itong mga kurakot na politiko dito sa Pilipinas. Kaya yan, nangyayari, nagkaturo-turoan na sila. Nagturo-turoan na kung sino yung may kasalanan dito. Halos lahat naman sila may kasalanan mga kababayan. Ibang klase talaga nangyayari ngayong corruption dito sa Pilipinas. Pag tinuro ka, ituturo ka rin nung kabila. Ituturo ka din nun sa kabila. Magtuturoan na sila lahat hanggang hindi na natin malaman kung sino talaga yung pinaka-mastermind dito. So, buti na lang may nagsalita. Itong si Saldico ay isiniwalat, no? Yung mga
maanumalyang mali-malitang pera na idinala di umano sa Malacanang at dito daw sa kay Martin Romualdez, mga kababayan. Yun yung pahayag ni Saldico, no, sa may Aguado, dyan sa may Malacanang daw, mga kababayan. At totoo daw ang sinabi ni retired Marines na si Orly Gutesa na talagang naghahatid naman daw talaga ng pera, mga kababayan. Yun yung sabi ni Saldico. So, ayun, mga kababayan, mag-comment po kayo kung ano ang masasabi nyo dito sa nangyayaring sagutan nila ni Recto at itong si Carpio. So, ano rin ho ang masasabi nyo, mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At hanggang dito na lang po, mga kababayan. Sa mga bago pala, mga kababayan, i-subscribe nyo po yung ating channel. Maraming salamat po.